Hello kapamilya, ayan po't nakahingi po tayo ng ating tanglad na itatanim dun sa ating garden at syempre nahingi natin dun sa kumpare ng ating boss at ito ngay medyo marami-rami itong ipinamigay ng kanyang kumpare at syempre shout out sa nagbigay at thank you so much po sa ibinigay nyong pangtanim at ayan naman kapamilya, kailangan linisin muna natin 'to para yung ating itatanim, malinis na kasi maganda pagka malinis na 'to at yung mga dahon nito, babawasan natin ng konti para hindi sila tumutumba pagka naitanim natin. At siyempre kailangan din linisin natin 'tong mga dahon na tuyo nitong ating mga itatanim para yung mga nakalaylay na dahon, hindi sila sagabal pagka lumaki 'tong ating mga pananim. At alam niyo ba mga kapamilya na itong gagawin natin, napakaganda ito at i-intercrop natin dun sa mga ibang pananim natin tong ating tanglad. At syempre ito nga magandang itanim ito mga kapamilya at sabi nga nila marami daw health benefits itong mga pananim na to. At syempre marami rin itong nagagawa pagka nagluluto tayo. Syempre pamalit natin sa ating luya pagka wala tayong luya. At ito nga masarap din ito sa lechon. Yan ang ginagamit. At syempre hinahati-hati natin yung mga puno na medyo malalaki at may mga suhi kaya hinahati-hati natin para yung ating maitatanim mas marami at ayan nga may mga 4 o 5 piraso sa isang pinakapuno pero yan hinahati-hati natin kasi may mga ugat naman yan kaya maganda pagka ganyang hinahati-hati natin para mas marami yung maitatanim natin at syempre mas maganda pagka ganyan para yung maitatanim natin mabilis silang kumapal at mas maganda pagka ganyang nalilinis natin mas mabilis na dumami yung kanyang mga suhi. Kaya ayan kapamilya, tatanggalan muna natin ang mga dahon tong ating mga itatanim at kailangan medyo maiksi lang ng konti yung ating itatanim para pagka humangin, hindi sila tumutumba o hahapay. Kaya ayan at hahatiin natin to at maraira itong sanga nitong isang puno na ito. Kaya ayan at hahati-hatiin natin at yan ay itatanim natin dun sa ating taniman at tingnan nyo naman no, mas marami yung mga sanga nung iba kaya maganda talaga pagka nagtatanim tayo nito. Yung mga isang puno naku, marami na yung magiging suhi nito kaya yung ibang umaabot pa nga ng 5 kilos to 10 kilos yung kapal dahil sa sobrang kapal nito mabilis yung kumapal at ayan na magsisimula na tayo magtanim dito sa ating garden at ito naman may mga nakaredy ng paglalagyan natin at yan nilalagay na lang natin sa ating pagtatamnan. At ito nga iniisa-isa na natin nilalagay sa ating pagtatamnan mga kapamilya. Siyempre, in-intercrop natin dito sa ating mga taniman ng talong. At alam nyo ba mga kapamilya na kaya natin itinanim dito mga kapamilya ay isa rin itong pangtaboy ng insekto. At ito nga itinatanim natin dito sa tabi ng ating mga pananim na talong mga kapamilya. At alam nyo naman ang mga pananim na talong naku, lahat yata ng insekto naandyan. At paborito ng mga insekto at mga uod yan. Kaya itong itinatanim natin itatabi natin dito yung ating mga pananim na lemongrass para yung mga insekto at mga kung ano pang insekto ang meron dyan yung mga ipangtataboy natin yan. Kasi yung sabi nga nila yung mga lemongrass daw pangtaboy daw sa mga insekto at sa mga naninira dyan sa mga pananim. Kaya maganda rin itanim itong mga kapamilya. Pagka may mga pananim tayong mga gulay, pwede silang i-intercrop dito sa mga tabi ng ating mga pananim. Kaya ayan yung ating mga ginagawa kapamilya at ini-intercrop na nga natin dito sa tabi ng ating mga tanim na talong para yung mga insektong naninira ng mga dahon-dahon ng ating mga pananim mabawasan. Siyempre hindi naman siguro 100% pero kahit papano mababawasan. Kaya yan ang ginagawa natin. Yan yung ating mga pananim na lemongrass mga kapamilya. Siyempre may mga nauna na tayong naitanim at ito nga yung second batch naman ng ating pagtatanim at siguro baka by next week kung makahingi pa tayo ng ating pananim dadamihan pa natin at syempre maraira pa tayong ating pagtatamnan at ito nga pangpunla pa lang ito kapamilya dahil syempre yung gusto nating tamnan kailangan matamnan yung 3 pitak na yun yung target natin matamnan at syempre may purpose nga tayo dyan kaya tayo nagtatanim dito sa ating garden ng ating lemongrass kaya kailangan marami-rami itong ating magiging binhi
At ayan na nga po mga kapamilya, kung nakikita nyo, yun po yung first batch, at dito naman sa taniman natin ng talong ito naman yung second batch natin, at in-intercrop lang natin dito sa ating taniman ng talong. At ayan nga sana dumami sila para sa susunod makapagtanim tayo ng mas marami. At ito yung ating gagawing punla kapamilya. Yan po yung ating punla na sana dumami at kumapal sila, at yan magagamit natin sa mas maluwang nating pagtatamnan, at yan maganda-ganda pagka marami tayong naipunla. Yan yung ating itatanim sa ating garden, at yan marai-rain na tong ating mga punla na maitatanim. At kung nakikita nyo yung mga nakalay na yan, lahat po yan mga tanglad yan kapamilya. Kaya ayan nga marai-rain na tong ating magiging punla ng ating tanglad o lemongrass. Kaya yan yung ating pararamihin muna para sa susunod marami na tayo itatanim. Hello po kapamilya, kamusta po? At ayan na po yung ating itatanim mga kapamilya, at ito po yung ating maggalang. Alam niyo ba mga kapamilya na naku, excited na tayong magtanim nitong ating itatanim na magalang or upo. At eto tingnan nyo, nakita na natin yung pinaka dahon niya talaga, at yan pwede na siyang i-transfer pagka ganyang lumabas na yung pinaka dahon niya, at tayo na may excited na magtanim. At dahil yung ating mga pananim unti-unti na silang dumadami, at syempre ito idadagdag pa rin natin sa ating mga pananim. Pero syempre yung mga ibang pananim natin mga kapamilya, yung ating mga naunang naitanim mamumulaklak na sila, at napakaganda pagka ganyang may mga pananim tayo na ganito, at yung mga itatanim natin marami na, at yung mga iba pa siyempre magdadagdag pa rin tayo mga kapamilya hanggang meron tayong pagtatamnan magtanim tayo ng magtanim, at yan naman tayo din ang magbebenepisyo pagka yan mga naitanim na natin mga kapamilya. At syempre konting tiyaga-tiyaga lang para meron tayong maitanim, kaya ganyan ang ginagawa natin, lagi tayong nagtatanim para meron tayong ma-harvest. At ayan nga yung ating itatanim mga kapamilya, bali 7 puno itong itatanim natin, pero ang pagitan nito medyo may kalayuan, dahil syempre ang ating puno ng upo, naku sobrang makapal po yan pagka yan lumaki, kaya ang spacing natin medyo malayo-layo ng konti para pagka lumaki sila talaga namang dadami yan ng gusto. At syempre lalo na kung mamumunga siya, kaya kailangan dapat talaga hindi masyadong dikit-dikit yung pagkakatanim natin ng ating upo. At ito nga siguro gagawan talaga natin ito ng balag, at naku yung isang peraso lang nito baka 2 o 3 kilo, kaya kailangan medyo matibay-tibay yung magiging balag nito mga kapamilya. At ito nga kailangan maitanim na natin, at sa susunod siguro yung mga balag ng aasikasuhin natin, lalo na yung ating kalabasa. At ito ating upo medyo may kabigatan yung mga bunga nito, lalo na kung marami silang maibunga, kaya kailangan mapagandaan din natin kung paano natin gagawin yung magiging balag. Kaya ayan yung ating ginagawa kapamilya, at syempre ito maraira itong mga itatanim natin, dahil 7 puno ito naku, sigurado yung balag natin mapupuno, at isa rin ito sa mga gulay na napakagandang itanim, dahil itong upo na to medyo may kalakihan pagka sila namunga. Kaya ayan yung ating tinatanim mga kapamilya. At naku mga kapamilya marami pa tayong i-update sa susunod na mga araw, dahil ang ating mga pananim na kailan lang natin na itanim naku, surprisingly talagang namumulaklak na sila. Kaya ayan yung ating mga update sa ating mga pananim, at ito kailangan maitanim muna natin, at isusunod na natin yung pag-update dito sa mga nauna nating naitanim mga kapamilya. Napakabilis po ng improvement nila mga kapamilya pagka ganyang na-transfer na natin, katulad nitong tina-transfer natin na lumabas pa lang yung isang pinakadahon niya o 2 dahon. Ako siguro after 1 week makikita nyo po yung mga improvement ng ating mga itina-transfer, kasi nga napakabilis nilang lumaki pag na-transfer na sila dito sa ating mga taniman. Kaya maganda talaga pagka medyo lumaki na sila, ma-transfer na natin sa ating mga taniman, at
yan mabilis silang mag-grow. Kaya yun yung maganda pagka ganyang lumalaki. Pero kahit na nai-seedlings natin tong ating mga pananim ng mga panahon na nag-uulan at sa loob lang ng bahay natin pinatubo naging okay naman sila. Kaya ayan kapamilya yung ating mga pananim at syempre sa susunod magkakaroon pa tayo ng mga iba pang pananim at yan muna yung iniisa-isa natin kasi bawat linis, bawat tanim natin kailangan meron na hindi yung minsanang paglilinis para kumbaga habang naglilinis tayo may naaantay na tayong mga pananim kapamilya at yan yung ating isinusunod at meron pa tayo yung maluwang nating nililinis mga kapamilya naku sa wakas konti na lang, konting tiis na lang at konting tiyaga na lang para matapos na yung ating nililinis. Hoping nga sana malinis na natin after 2 days kung kakayanin ng ating power. At syempre kailangan makapagtanim na tayo doon para yung ating itatanim kailangan dumami. At syempre surprise din kung ano itatanim natin doon kasi